Mukhang malapit ng makulong itong si Senator Alan Peter Cayetano sapagkat talagang hindi po siya tinatantanan. Nito pong si Senator Ping Lacson, kumpleto rekados ang mga akusasyon nito. May mga mabibigat na ebidensya at in fact ayon sa kanya, nasa Office of the Ombudsman na ang kanyang reklamo. Pero bago tayo magpatuloy mga tol, kagabi, ako po ay nakikinig sa interview kay Director Melvin Matibag. Ayoko na sanang panoorin itong journalist content creator na si Christian Esguera. Pero syempre, ang kanyang bisita ay ang ating sinusuportahang NBI Director Melvin Matibag. Kaya pinanood ko. Unfortunately, after nung interview, nagtagal pa ako doon sa programa at nakinig pa. Umalis ako, ngunit parang hinila ako pabalik. Pagbalik ko, ganito yung nangyari. Sinabi nitong si Christian Esguera, sabi niya sa kanyang programa kagabi, kung mapalusutan ka sa mga insertions na ito, either tanga ka o kasabwat ka or both. Ang tinutukoy niya po dyan, walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Anong masasabi ninyo sa sinambit na yan nitong si Christian Esguera? Alam ninyo mga tol, unang-una, kung sinasabi niyang tanga si Pangulong Bongbong Marcos, yung tanga pala na yan ang nagpapaiyak patuloy sa kanilang mga dilaw hanggang sa kasalukuyan. May tanga ba na nagpapaiyak sa mga tao? Kasi itong mga dilawan, iyak ng iyak ito hanggang sa ngayon, hindi nila matanggap na si Pangulong Bongbong Marcos ang Pangulo ng bansa. O, sige, wala pala kayong pinagkaiba sa mga Duterte supporter na kung tawagin si Pangulong Bongbong Marcos ay weak, pero naipakulong si Rodrigo Duterte na hindi nyo kaya, mga dilaw. Tapos ngayon, babansagan mo si Pangulong Bongbong Marcos na tanga, pero ikaw ito, bitter na bitter dahil Pangulo ng Pilipinas, si PBBM sa kasalukuyan. Sisisihin mo pa kami. Kung meron mang korupsyon ngayon, produkto yan, hindi lamang ng kasalukuyang gobyerno kung hindi sa nakalipas na panahon. No? Ang flood control projects, saan ba nagsimula yan? 'Di ba nagkaroon ng master plan tungkol sa flood control ang Aquino administration. Tapos along the years, inimplement yan hanggang sa dumating sa Duterte administration at sa kasalukuyang gobyerno. Pero kung sasabihin ninyo na ngayon pa lamang meron ng mga budget insertions, may mga korupsyon sa flood control at ang sisisihin mo si Pangulong Bongbong Marcos dahil either tanga siya o kasabwat siya. Aba, Christian Esguera, magising ka na sa katotohanan. Mag-2028 na, hindi mo pa rin matanggap na ang Pangulo mo si PBBM, anak ng teteng ka. Anyway, sa huling pagkakataon, yan po ay ating tatalakayin at nag-unsubscribe na ako dito at ayoko na pong panoorin kahit sino pa bisita ng tao na ito. Ganun lang naman kasimple yun mga tol eh. Kasi hindi ako tanga na magpupumilit, magsumiksik sa isang content creator kahit alam ko na yung kanyang sinasabi ay against ako. Once iniwan natin yan, tuluyan na po natin iiwan yan. Kaya hindi ko na po panonoorin yan simula ngayon kahit sino pa ang kanyang maging bisita. Ngayon, dako po tayo dito kay Senator Ping Lacson. Talagang hindi niya tinatantanan itong si Senator Alan Peter Cayetano kaya malakas ang paniniwala ko na sooner or later baka makulong itong si Cayetano. No? Aabot ito malamang sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan, katulad ng nangyari kina Jinggoy Estrada at iba pa, maglalabas ng warrant of arrest laban kay Alan Peter Cayetano. Sabi po dito sa kanyang Facebook page, ipatitigil sa pamamagitan ng cease and desist orders ang mga ongoing project sa Taguig City na may kaugnayan sa illegal na reclamation. Bahagi po ito ng naging interview sa kanya ng DZMM ni na Doris Bigornia. No? Bukod sa illegal, makakasama sa kalikasan ang walang habas na pagtambak sa Laguna Lake na hindi pinag-aralan. Basahin po natin ang kabuuan ng post na yan dito po sa kanyang webpage.
Ginagarantiyahan ng Department of Public Works and Highways na maglalabas ito ng cease and desist orders para ihinto ang mga ongoing project sa Taguig City na may kaugnayan sa illegal na reclamation doon. Ayon kay Senator Panfilo Ping M. Lacson nitong Sabado. Sinabi ni Lacson na ginagarantihan sa kanya ni DPWH Secretary Vince Dizon na agad na mag-i-issue ang ahensya ng mga cease and desist orders sa oras na matanggap nito ang kaukulang kahilingan mula sa Philippine Reclamation Authority. Guarantee niya, once na ma-receive niya ang request ng PRA para mag-issue ng cease and desist order, agad-agad siyang mag-issue ng cease and desist order anya sa isang panayam sa DZMM radyo para hindi lumala ang ginagawa doon kung saan sayang ang pera ng gobyerno na binabayaran sa contractors na di naman tama at kulang-kulang kasi panambak hindi talaga slope protection, sabi po ni Lacson. Ibinigay ni Dizon ang katiyakang ito nang mag-usap sila nitong Huwebes upang talakayin ang naturang usapin. Dagdag niya, ipinakikita ng kanilang mga natuklasan sa ngayon na umaabot sa hindi bababa sa 85 hektarya ang nasaklaw ng reclamation activities. Nauna nang ipinunto ni Lacson na lahat ng unpermitted reclaimed area sa Taguig ay maaaring mapasailalim sa forfeiture pag-aari man ang mga ito ng lokal na pamahalaan o ng mga pribadong individual o entidad. Ang nakasaad sa batas, void ab initio ang inyong reclamation from the very beginning, di nyo pwedeng i-cure yan kasi di ka kumuha ng permit, nagtamba ka. Itinuro ni Lacson na bukod sa kinasasangkutan ng ghost slope protection at flood mitigation projects, maaaring makasama sa kapaligiran ang reclamation activities dahil kabilang dito ang pagtatambak sa Laguna Lake ng mga basurang dapat sana ay dinadala sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. Hindi pwede yan kasi kung tinambakan nyo ng basura at yan pinalandfill nyo, bukod sa sira na ang lake, hindi matibay ang pantambak nyo. Walang nangyari kasi nahaharas. Samantala, sinabi ni Lacson na kumpiyansa siya at ang kanyang mga tauhan sa ebidensyang isinumiti nila sa Office of the Ombudsman hinggil sa mga ghost project sa Taguig City at inilarawan ang mga ito bilang glaring. Kaabang-abang ito mga tol, no? Saan hahantong ang Senate Plex po na ito sa pagitan ngayon ni Senator Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Dagdag niya, bineberipika na nila ngayon ang mga title number na sumasaklaw sa ilan sa mga lupang sangkot sa reclamation projects. Bagamat ipinakikita ng mga title number na pag-aari ng mga pribadong mamamayan ng mga lupa, sinabi ni Lacson na sinusuri nila kung paano in-issue ang mga titulo at kung maaaring nakuha ang mga ito sa pamamagitan ng pandaraya. Maraming nagbebenta dyan. May fake, may kung ano-anong titulo. Binebet namin ngayon ang hawak naming title numbers para malaman anong pananagutan. Paano nagkatitulo ang Laguna Lake at ang reclamation na ang balat kayon niya is slope protection. Ito ang issue na nakapaloob dyan. Na-complicate dahil walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Hindi pa sumasagot si Alan Peter Cayetano dito sa direktang atake na ito ni Senator Lacson. Senator Alan Peter Cayetano, para sa kaalaman mo, sinabi ni Senator Lacson na wala kang ginawa kung hindi mag-Facebook. Tira ng tira. Sa halip na i-defend ang TERP at sagutin ng diretsahan, he resorted to name-calling kung anong issue binabato niya. So yan ang kinalabasan ngayon. Nagulat ako kasi akala ko Bulacan ang microcosm na nag-represent ng flood control. Yung Taguig is really something else as we discovered. Ibang antas. Pakinggan po natin ang kabuuan ng interview na yan kay Senator Lacson ni na Doris Bigornia. Dito po. Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson ng Senate Committee on Accounts, Chairperson ng Senate Committee on Ways and Means,
Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Oh, di ba ang dami niyang role? etc. etc. Ayun pa. Oh. Et cetera, et cetera, et cetera. Yan. Oh, dako na tayo dito sa mismong tagig ang topic. Kamusta na po sa Taguig? Nasa ombudsman na. Kasalukuyan ngayon kasi tinan-over namin lahat-lahat doon. Document. Nasa ombudsman na. Oh, ang aabangan na lang natin yung mabilis na aksyon naman ng Office of the Ombudsman dito. Excited na ba kayo na makulong itong si Alan Peter Cayetano, mga tol? Comment nga po kayo. Medyo matagal ko nang hindi ginagawa ito. Ilang araw na, linggo. Please comment 1 kung kayo po'y nais makulong itong si Alan Peter Cayetano. At mag-comment naman po kayo ng 2 kung kayo po'y tumututol at sa paniniwala ninyo, politika lamang ito. No? 1 sa mga nagnanais makulong si Alan Peter Cayetano at 2 kung inyong paniniwala ay politika lamang ito. Mga official records, pati yung at least 2 witnesses na yung kanilang na-turnover nila namin, pati yung affidavit. At kung ano pa yung karagdagan na pwedeng ibabahagi ng mga testigo na dumulog sa amin, nandun na sa ombudsman. Inaantabayan na lang namin kung ano magiging resulta ng kanilang sinasagawang fact-finding investigation para mapunta na doon sa tinatawag nating preliminary investigation. Kasi yun na yung formal na investigation na kung saan papadala na ng kung sino man yung sangkot, papadala ng notice, mag-file ng counter affidavit, at kung mayroong sapat na ang tawag nila doon, reasonable certainty of conviction. Opo. Kung umabot sa ganung antas, sa ganung threshold, papala ng kaso na yon sa Sandigan Bayan. Opo. So, kami naman, tiwala kasi yung Ayan. mga dokumento Tiwala si Senator Lacson. Ibig sabihin, bilang dating pulis, dating chief PNP, at seasoned legislator bilang senador, malamang sa malamang, talagang yung tiwala na yan, mauuwi po yan sa paglalabas ng warrant of arrest dito kay Alan Peter Cayetano. And take note mga tol, hindi po ito ordinaryong kaso. Ito po ay plunder sa paniniwala ni Senator Lacson. At alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng plunder kapag dinidinig ang dinidinig ang kaso mo, no? O while in trial, ikaw ay makukulong. Makukulong ka. Nobel recommended yan eh. Maliban na lamang kung katulad kay Bong Revilla na sa pananaw ng korte, mahina ang ebidensya. Kaya pansamantalang pansamantalang nakalaya dahil nabigyan ng pagkakataon makapagpiyansa. itong pinadala namin talaga namang glaring eh. Gagamit ka ng isang litrato sa 4 na proyekto na magkakaiba yung kontraktor, magkakaiba yung lugar. Paano nangyari? Maibalik ko lang doon kay Christian Esguerra. Hindi ko naman sinasabing wag niyo siyang panoorin, mga tol, no? Nasa sa inyo yan kung ayaw niyo siyang panoorin. Pero ako, sinasabi ko po sa inyo, last na panonood ko na po yun sa kanya kagabi. Hindi naman dapat ako manonood sa kanya kung hindi dahil sa mga bisita niya eh. Kasi sa totoo lang, itong Christian Esguerra na ito, ang bawat live stream nito, ang nagdadala rin sa programa niya, mga bisita niya eh. No? Kung wala si Director Melvin Matibag doon, talagang hindi ako manonood sa kanya. Kaya nasa sa inyo yan kung panonoorin niyo siya o hindi. Pero wag nating ilimit yung ating sarili sa mga content creator na kinaiinisan lamang natin. May mga punto lang talaga na hindi ko matanggap katulad nung tatawagin ng tanga o kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Pero may mga content creator naman na makatwiran kahit ang kulay nila ay dilaw o pink. Nandiyan sina Darian, no? Kahit paano, marami tayong natututunan sa kanya. Napakarami po talaga. Sina Attorney Enzo Recto, even itong si Kristan, at iba pang mga dilaw pink. Pero pagdating sa halalan, mukhang itong mga dilaw na ito, hindi lang nila magawang patalsikin si Pangulo ngayon dahil alam nilang papalit si Sara Duterte. At mukhang tama si Sir Benji Contreras, no? Na ang mga dilaw hindi dapat pagkatiwalaan, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ang ating sinusuportahang si Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado,
Kapag yan ang mga nakaupo sa susunod na panahon, babalikan yan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya Noto Dilaw na kandidato, at sana ang isulong na kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos ay maging winnable din. Kasi kailangan talaga nating talunin, if ever, itong si Sara Duterte kung ito'y kakandidato sa pagkapangulo. Pero naniniwala ako na dahil sa lakas ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte kaugnay ng kanyang articles of impeachment na kinakaharap, tuluyan na yang masisira. No? Lalong-lalo na kapag lumabas na yung mga ebidensya patungkol sa bank at tax records nilang mag-asawa. O balik po tayo dito po sa interview kay Senator Panfilo Lacson. Yun. Isang litrato lang ang gagawin mong kasama sa mga liquidating instruments mo para makasingil. Oo. Kasi pag naningil ka, papadala mo yung mga proof na nagawa mo eh. Maging mapa-progress billing o mapa-completion, papadala ka ng mga pruweba na ito yung itsura ng proyekto. Paano mangyayaring yung isang litrato, apat na magkakaibang proyekto, magkakaibang kontraktor, magkakaibang lugar, bakit di isa litrato? Ang ibig sabihin nun, hindi ginawa yung iba doon. Ghost yun. O kaya kung hindi man ghost, napaka-defective para gumamit ka ng litrato ng iba na pangsingil para masingil mo itong proyekto mo. Ang naipaloob namin doon sa pinadala namin, at least mga 10 contractors na hopefully mapalang din ng plunder. Siyempre, ano yan eh, sabuatan yan eh. Hindi naman gagawa ang contractor ng ganon nang hindi kasabwat yung mga kinauukulan. Kung sino man yung proponent, kung sino man yung taga-DPWH, may mga tatamaan doon. Mga DPWH officials, contractors, at kung saan man umabot, bahala na sila. Kung ako sa mga kasabwat na ito, ipresenta nyo na yung sarili ninyo bilang state witness. Total, hindi naman kayo yung maaaring pinaka-most guilty dyan. No? Baka napilitan lang yung iba dahil nga hinaharas di umano, partikular nitong si Alan Peter Cayetano. I-offer nyo na ang sarili ninyo na tutulong sa kaso para kahit paano maging mababa man lamang. If not na kayo hindi makasama sa kaso, at least mababa yung maaari nyong kaharaping problemang legal. Idiin nyo na si Alan Peter Cayetano. Okay. Hanggang Sen, LGU, pati doon sa nagpapondo. Ang isa pang issue kasi sa Taguig, yung reclamation, itinago. No? Hindi mo matatago, laki-laki eh. At mga 85 hectares na yata yun. Auto plus inspection eh. So, ang kanilang sinasabit na proyekto is law protection and flood mitigation. Pero, ang ginagawa naman, tambak. So, those yung slow protection and flood mitigation, dahil ginagawa, mga bako na nagtatambak, ang masama pa dyan, ang tinambakan, Laguna Lake. At ang lalo pang masama, ang mga nauna na itambak doon, mga basura. Kasi ang basura, dapat yan dadalhin doon sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. Sa may Puntalban Rizal ito eh. So, haharangin sa Taguig, si ghost pa rin yung delivery ng basura. Dahil dadalhin sa landfill na pagkalayo-layo, haharangin. Siyempre, gusto ng kontrakto ng basura, pabor sa kanya yon kasi makakatipid siya ng crudo. Hindi na niya itatakbo pa. Kasi haharangin na sa Taguig eh. Sa may bandang system. Diyan itatambak. So, nagreklamo yung LLDA noon. Sabi, hindi po pwede yan kasi pag tinambakan nyo ng basura at yan ang pinang-landfill ninyo, bukod sa sira na yung lake, hindi matibay yung pantambak ninyo. Nako. Wala nangyari kasi nahaharas eh. Wala na. Pagkatapos yung PRA, yung Philippine Reclamation Authority, di ba? Na sine-check nila ito dahil wala silang permit na kinuha. Kasi ang ahensya na nagbibigyan ng permit dyan, kung LGU man o private yung contractor, yung proponent of reclamation, kukuha ka ng permit sa PRA. Opo. Tapos sa DNR, wala maski anong permit na kinuha sa mga ahensya. So anong conclusion? Dapat yan ma-forfeit in favor of the government. Ang nakasaad ka sa batas, void ab initio ang inyong reclamation. From the very beginning, hindi mo na pwedeng i-cure yan. Kasi hindi ka mo ng permit, nagtamba ka. At yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano,
na ito'y pag-aari naman ng gobyerno, probably referring to local government unit ng Taguig. Hindi rin tama yun kasi nakakuha na ako ng at least 10 numero ng titles titulado sa mga pribadong citizens. At marami yan. Ang dami nga nagbebenta dyan eh. Halo-halo, merong fake, merong kung ano-anong titulo yung pinapakita. Nako. So, binebet namin ngayon yon, yung hawak ko ngayon mga title numbers para malaman kung ano yung pinag-ugatan, paano nagkatitulo ang Laguna Lake. Natamemi na si Alan Peter Cayetano, no, mga tol. O, tingnan nyo yung kanyang last live stream, August 12 pa, sa impeachment trial pa. No, mukhang hindi siya uubra sa ingay na ginagawa ngayon ni Senator Ping Lacson. Yun kasi ang mahirap dito kay Alan Peter Cayetano eh. No? Banat siya ng banat, tapos questioning niya pa yung integridad ni Senator Ping Lacson. Eh siya pala yung merong dumi, di umano. O tingnan nyo ngayon ang nangyari. Pinukusan siya. At inaamin naman ni Senator Lacson yan, pinapriority niya itong si Senator Alan Peter Cayetano o particular yung Taguig. Kasi kinwestiyon yung kanyang integridad eh. Sabi niya, sila'y mahirap nung mga panahon na binubuhay pa sila ng kanyang mga magulang. At tanging ang kayamanan nila noong mga panahong iyon na kanyang inalagaan ay ang integridad. O, tapos sisiraan nitong si Alan Peter Cayetano. Ngayon, sabi naman ni Alan Peter Cayetano, meron din daw silang hawak sa mga detractors niya. Eh kung ganon, Alan Peter Cayetano, ilabas mo na. Ganun lang naman kasimple yan eh. Kasi dito panalo ang taong bayan eh. Katulad ikaw, naiimbestigahan ka ngayon ni Senator Lacson na di umano'y may mga anomalya. Eh kung may anomalya si Senator Lacson at iniimbestigahan mo rin, kaakibat mo ng mga ebidensya, eh di iko-content din natin si Senator Lacson at pupunahin din natin. Kaya sa huli, panalo ang taong bayan kapag nagkakalabasan ng mga korupsyon. Kasi pagka nawala itong mga korap na ito, sa totoo lang, gagang ang buhay ng mga Pilipino eh. No? Although, totoo yung sinasabi ng dilaw na presidente na si Noynoy Aquino na kung walang korap, walang mahirap, pero maisingit ko na rin na binigyan sila ng pagkakataon. Maraming taon ang ibinigay sa mga dilaw. Pero, ang tanong, naayos ba nila ang Pilipinas? Mukhang hindi. Kaya nga nagamit yun ni Rodrigo Duterte para linlangin ang taong bayan eh. Palabasin na masama ang nangyayari talaga sa Pilipinas at bulahin ang taong bayan laban sa kriminalidad, laban sa illegal na droga, laban sa korupsyon. Kasi kung nagawa ng mga dilaw yung kanilang pinagmamalaki na malinis sila, eh di sana wala ng korupsyon sa kasalukuyan. Di ba? Ganun lang naman yon. Eh si Pangulong Bongbong Marcos pa lumilinis. Tapos itong si Christian Esguerra, kung makatanga o magsabi ng kasabwat daw si Pangulo, wagas. Balik tayo dito kay Senator Ping Lacson. At paano nagkatitulo yung reclamation na ang balat kayo niya ay slow protection. Paano napatituluhan? Ayun. Yun ang malaking question. Mano to, napakalalim at napakakomplikado. Kaya pinabaya namin sa ombudsman magsagawa ng mga follow-up investigation para na sa ganon, makapag-subpoena dosis tecum sila sa mga ahensya. Pero mahigpit din yung aming pakipag-ugnayan sa PRA, LLDA, DNR. Yan ang makakausap namin mga ahensya. Katunayan, kahapon kausap ko si DPWH, noon na isang araw, si Vince Dizon. Opo. Nalaman niya kasi na yung PRA gagawa na ng request sa DPWH mag-issue ng cease and desist order. Meaning lahat ng ongoing DPWH projects doon, yung nag-implementa, ipapa-cease and desist. At ginarantyahan niya ako, once na ma-receive niya, sabi niya, yung request ng PRA para mag-issue ng cease and desist, ay agad-agad mag-i-issue siya ng cease and desist order. Para hindi na lumala pa yung ginagawa doon na kung saan sayang yung pera ng gobyerno na binabayad sa mga kontraktor na hindi naman tama. At kulang-kulang nga, kasi siyempre,
parambak hindi naman talaga slope protection. So ito yung mga issue na nakapaloob dyan. Kaya, na-complicate na na-complicate. Oy, Teddy Fred, bago mo ako sabihang tumigil na atakihin ng mga dilawan, tigilan nyo kami. Ganun lang kasimple yun. Ayaw nyong aatakihin kayo pero inaatake nyo ang kasalukuyang gobyerno? Katangahan yan. Di ba? Ngayon, kung hindi ka tanga, huwag ka manood dito. Ganun lang kasimple yun. Uutusan mo pa ako dito sa programa ko, kalayaan ko magpahayag. Kung nasasabi ni Christian Esguerra na tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin ko rin korap ang mga dilaw. Bakit ko sinasabing korap ang mga dilaw? Mula sa panahon ni Aquino hanggang sa panahon ni Noynoy Aquino, anong nangyari sa Pilipinas? May mga naipakulong ba silang korap? Wala. Sino naipakulong na korap ni Noynoy Aquino? Wala. Ipinagmamalaki nyo, nakulong si Bong Revilla, nakulong si Jingoy Estrada, nakulong si Juan Ponce Enrile. Pansamantalang pagkakakulong lang yun. Wala silang naipakulong. O ngayon, abangan mo kung sino ang maipapakulong talaga dito sa mga kinasuhan ng Marcos Jr. Administration. Nak ng teting to. Sasabihan mo akong tigilan tapos kayo aatake. Pwede ba yun? Kayo aatake tapos kami titigil. Kung hindi nyo inaatake si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako magre-react ng ganito. Nak ng teting kayo, magsilayas kayo rito. Di ko kayo kailangan dito. Dahil nga, walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Tira siya ng tira. Hindi niya, sa halip na i-defend niya yung kanyang turf at sagutin niya ng diretsahan, he resorts to name calling, kung ano namang issue binabato niya. So, yan ang kinalabasan ngayon. Opo. At ito'y, nagulat ka ako, kala ko kasi bulat. Again, mga tol, hindi ko sinasabing i-unsubscribe nyo si Christian Esguerra. Pero ako nagsasabi sa sarili ko, in-unsubscribe ko siya at kailanman hindi ko na siya panonoorin. Ganun lang naman yun eh. Kaya ngayon, kung ayaw mo rito, ayaw mong inaatake pala ang mga dilaw, di wag ka manood dito. Magteting to. Uutusan mo pa ako sa sarili kong programa. Ka na yung microcosm. Yung pala. Yung represent ng parang yung Ako na nga sisipa sa'yo para di ko na makita to. Sipain natin yung Fred na yan. No? Ganito lang kasimple yan. No? Ako nang teting kayo. Hindi ko kayo kailangan dito. control. And malala, yung Taguig is really something else as we discovered. Kumbaga ibang ano din siya, ibang Ibang style. klase rin Ibang eh. atas. Ibang antas, tama. Ibang Oo, sige. antas. Ibang antas. Ngayon, pakinggan natin yung reaction naman ni Yusek Claire sa vlog na yan. No? Nag-vlog siya kanina. Tingnan natin yung sentimiento ni Undersecretary Claire Castro dito. Pakinggan natin. ito. Alan, clear mukhang hindi na makakawala itong si Senator Alan Cayetano. Kayong mga dilaw at pink, wag niyo akong tinatakot dito. Ulti nga loyalista at PBBM supporter dito, binibira ko eh. Oh, di ba mga tol, prangka ako dito. Wag niyo akong sasabihan na igilan ko dilawan. Sino ka para magsabi sa akin nun? Mismong loyalista nga at PBBM supporter, kapag ka nagkakaroon kami ng argumento rito, pinagsasabihan ko eh. Ikaw pa na dilaw. Manteting na yan. Basta dilaw talaga, walang kwenta eh. Sa bagay, si Rodrigo Duterte, produkto ng dilawan. Nag-agree ba kayo doon mga tol? Si Rodrigo Duterte, produkto ng mga dilawan. Kung walang dilaw, di wala rin sanang Rodrigo Duterte. Kasi tinututukan ni Senator Lacson yung kaso patungkol sa proyekto dito sa Taguig na ayon kay Senator Lacson ay talaga namang may kinalaman, no? Kasi wala naman daw gagalaw sa Taguig hanggat walang basbas itong si Senator Alan Cayetano. So pakinggan natin kasi talagang tinututukan niya at mukhang hindi siya titigil hanggat hindi nasasampa ng kaso itong si Senator Alan Cayetano. Pero lately mga Klira, medyo maingay pa ba si Senator Alan Cayetano? Parang wala ako masyado napapansin. Lately hindi natin nakikita madalas ito si... Totoo, no? Ito nga po yung Facebook page niyo. Dati araw-araw. Halos mayat maya nga eh. No? Sa isang araw, nakakadalawa, 3, 4 na live stream. Pero ang last na live stream niya, August 12 pa. Mukhang
gusto na ng ceasefire pero ayaw siya tigilan ni Senator Lacson eh. Senator Alan Cayetano dito sa impeachment court. At kaya noong nagkaroon ng statement or let's say Kayong mga dilaw, maibalik ko lang. Ako, whatever, kung anong mangyari sa 2028, fulfilled na ako dahil si Pangulong Bongbong Marcos from 2022 hanggang 2028. At hindi nyo matanggap yon. Ngayon, para maging Pangulo, ang gusto nyo, kailangan nyo ng suporta ng mga Marcos, supporter at loyalist. Mukhang hindi namin ibibigay sa inyo yon. No, mga tol? Sa mga manonood po natin dito, mga PBBM supporter at loyalista, susuportahan nyo ba ang kandidato ng mga dilaw? Ako hindi. Na-realize ko na yan kagabi. Nung una, nag-iisip pa ako eh. Baka sakali na para maprotektahan si Pangulo, kailangan natin suportahan yung winnable. Pero mukhang hindi yun mangyayari. Dahil matalo man nila si Sara Duterte, etong mga dilaw naman ang babalik kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya magkaisa tayo mga tol. Huwag tayong boboto sa dilaw na kandidato. pagrereklamo itong si Senator Raffy Tulfo laban kay Senator Alan Cayetano dahil nga hindi kumikilos, hindi umaaksyon at medyo nagtatagal ang pagbuo ng miyembro ng committee na binabanggit nito si Senator Lacson. Pero ang umalma yung kapatid si Senator Pia Cayetano. Pero mga ka-clear, di ba? Ito ay patungkol kay Senator Alan Cayetano. Di ba? Bilang kahit na ikaw ay kapatid, di ba? Siguro ang dapat mo lang gawin ay ipagpaumanhin mo kung meron mang hindi nagagawang trabaho yung kanyang kapatid. Hindi yung minaninita, tapos ikaw ang mag-dedepensa sa kapatid mo na alam mo naman, mali. Oh, tama, Kaya medyo diba? nadidelay ang Ang iba. problema dito kay Pia Cayetano eh. No? Kasi konsentidor pag ganun eh. Parang mga Duterte at mga dilaw, may nakasuhan ba sa mga kaalyado ng dilaw? Wala. Ang mga kinasuhan lang din nila. Mga kapwa, mga kritiko lang din nila. Ay, etong kay Pangulong Bongbong Marcos, walang sinanto dito. Kahit kakampi niya. Even itong kamag-anak niya, si Martin Romualdez, ako naniniwala ako na gustong pakasuhan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya nga, tatawagan niya si Ombudsman eh. Kakamustahin kung ano na yung sitwasyon sa pagkakaso dito kay Congressman Martin Romualdez eh. Anyway mga tol, yan lamang muna ang ating topic sa oras na ito. Maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at dito po sa ating programa. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-unsubscribe na kayo. Kung kayo'y dilaw, wag niyo lang akong pigilan, no? Na sabihin kung ano yung gusto kong sabihin dito. Hindi pa pwede aatake kayo. Tapos ipagtatanggol namin si Pangulong Bongbong Marcos, palalabasin niyo pa na ako umaatake sa inyo. Again, kung hindi sinabi ni Christian Esguerra yon, hindi ako nagre-react ng ganito. Ganun lang kasimple yon. Kung ayaw ninyong maatake, wag niyong atakihin si Pangulong Bongbong Marcos. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.